As if hindi pa sapat yung tensyon sa Pilipinas at ang China, lalo pang tumindi. Good morning mga kaloyalista. Kamusta na po? Ang ating pong pag-uusapan ngayon, no? Itong pinagsasabi ni Harry Roque about sa ating mahal na Pangulong Marcos. Nakaisa-isang leader na bumati kay President-elect William Lai ng Taiwan. Ha? Kaisa-isa lang daw, si PBBM lang daw bumati. Yung mga ibang leader hindi raw bumati. Sus naman to si Harry Roque, no? Magbabasa ba ito ng mga current events ngayon? Talagang yung paninira, yung tuloy-tuloy pa rin. Pagkatapos ng Pulburon issue, ito lang pagbate ni ating Pangulong PBBM. Talagang binibigyan pa ng kulay, no? Na dahil paglabag daw ito sa One China policy, ayon kay Roque, pinapalala raw. Ano ba naman kayo? Hindi nyo na nga sinusuporta ng ating Pangulo, binibiran nyo pa ng ganyan na lumalabag sa One China policy. So si Roque. Pakinggan po natin yung sinabi ni Harry Roque. As if hindi pa sapat yung tensyon sa Pilipinas at ang China, lalo pang tumindi. Dahil si PBBM po ang kaisa-isahang leader sa buong planetang Earth na bumati sa Taiwan president na nanalo dun sa eleksyon nila galing sa partidong DPP. Bakit nga ba kaisa-isahang presidente lang o leader ng daigdig ang bumati kay president ng Taiwan? Kasi nga po dahil sa One China policy. Ibang klase yung banat ni Roque, no? Talagang hindi ba nakarating sa kanya na ang daming bumati sa president-elect ng Taiwan, kay William Lai? Nandiyan na ng USA, yung Europe, saka yung mga other Asian country. Halos lahat ng leader sa buong mundo bumati. Tapos ito ang tirada niya, si PBBM lang daw ang bumati. Wow ha, talaga namang fake news na naman to. Ba't si Harry Roque, ano kayo nangyayari sa taong to? Ba't ganito magsalita ngayon sa ating mahal na Pangulo? Samantalang nung kampanya, di ba? Miyembro siya ng Uniteam. Sinusuportahan niya, buong kampanya, si ating mahal na Pangulong PBBM. Tapos ngayon, in the short period of time, iba na yung, tono ng pananalita niya. Pero siguro kung nabigyan ng posisyon to, o nanalo to, hindi ganyan magsalita to si Harry Roque. Di ba? Kakaiba yung nila. O yan ang gustong palabasin nila ngayon, mga DDS supporters, no? Na ang ating mahal na Pangulo, pagbati niya yun ay lumabag daw sa One China policy ng People's Republic of China. Ano ba naman yun? Talagang pinipilit nyo na si PBBM lang ang bumati at lumabag dyan sa One China policy na yan. Hindi naman totoong si PBBM lang bumati. Ating mahal na Pangulo, Pilipino. Mga DDS, Pilipino. Pero yung pag-aasta nyo, hindi astang Pilipino Astang pro-China kayo Grabe. Masyado kayong nagmamadali. Hindi kayo makapag-antay ng 2028 election. Gusto nyo ngayon na. Grabe kayo. Ang gusto nyo ngayon na, talagang gusto nyo nang makabalik sa posisyon, Talagang gusto nyo hawakan ulit. Na hindi nyo talaga matanggap na wala na kayo. Pero hindi pa payag ang sambayan ng Pilipino dyan sa ginagawa nyo yan. Na mangyari na makabalik kayo ulit. Ang ganon-ganon na lang. Antayin nyo yung 2028 election. Kasi yung sinabing pagbati ng ating mahal na Pangulo, suportado yan ng karamihan. Ako, suportado ko.
karamihan, majority ng Pilipino, suportado yan, sinabi niya. Yung cabinet secretary, kahit yung original na posisyon, sumuporta, di ba? Si Senator Risa Hontiveros, si Senator Laila de Lima, suportado. Pero kung yung mga ka-DDS ang kakaiba, hindi nyo sinuportahan, binabatikos nyo pa, at pinaparatangan nyo pang lumabag ang ating mahal na Pangulo sa One China policy sa pagbati na yun kay President-elect William Lai. Hindi po totoo yun. Hindi lumabag ang ating mahal na Pangulo sa One China policy. Masyado lang insecure ang China. Napaparaning sila. Yun ang totoo. At kaya mga DDS naman na pro-China, sinusuportahan nyo pa yung China, yung policy nila. Imbis na tayo, ang ating presidente ang suportahan nyo dahil mga Pilipino kayo, hindi. Binabatikos nyo pa, ginagawa nyo ng kwento. Mga fake news na naman, pinapasok nyo. Sa dami ng kapalpakan na ginawa ng China, no? Diyan sa West Philippine Sea. Yung mga pangharas, mga panggugulo dyan, binubwisit yung ating mga mangingisda, itinataboy, winawater cannon. Ni isang pagkundi na galing dito sa mga DDS na to. Kila Roque, wala kang narinig. Wala. Tikom ang bibig nila pagkundi na sa China. Yep. Talagang ang galaw nila, pro-China sila talaga. Diba? No, diba? Kahit nga manindigan sila dun sa ating teritoryo sa West Philippine Sea, wala kang marinig sa kanilang ganun. Sa mga DDS. Tahimik sila sa West Philippine Sea. Talagang isa lang nakikita ko yung interest nyo. Yun lang, yung interest nyo makabalik sa posisyon. Nahawakan ulit yung posisyon na pinakamataas. Yun ang gusto nyo, makabalik kayo. Kaagad-agad. Diba? Yun ang intention nila Mga DDS, sila Roque, hindi nila matanggap na wala na sila sa posisyon ngayon. Kaya gusto nila, makabalik sila. Kaya patuloy yung paninira nila sa ating mahal na Pangulo. Patuloy yung batikos, patuloy yung fake news, kung ano-ano pang paninira sa ating administrasyon, sa ating gobyerno. Talagang gusto nilang gibain. Patuloy yung paninira nila para makabalik ka agad sila sa pwesto. Ayaw nilang mag-antay ng eleksyon sa 2028. Gusto nila nauna. Kaya ganyan sila. Pero siyempre, ang majority na Pilipino hindi papayag sa gusto nyo mangyari. Suportado namin ang aming gobyerno, ang aming presidente, suportado namin ang administrasyong ito. Dahil siya ay binoto ng 31 million plus na mga Pilipino. At ngayon, suportado ng majority o silent majority ng ating mahal na Pangulo, Marcos. Kasi maganda ang ginagawa niya ngayon sa ating bansa. Nakabuelo na tayo, paangat. Tapos, itong mga DDS na to, panay naman ang paninira, panay ang fake news, panay ang gusto nilang gibain ang ating gobyerno. Ay, hindi po pwede yun. Kaya tayo mga kay-loyalista, suportahan po natin ang ating administrasyon. Dahil maganda ang tinatakbo ng ating ekonomiya. Hanggang dito na lang po muna mga ka-loyalista. Hanggang sa muli po, ito ang inyong lingkod, Boy Misterio.